Umakyat na sa 2.3 million ang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila na rehistado sa Land Transportation Office o LTO ngayong taon. Sa dami po ng sasakyan, hindi maiwasang magkaroon ng away trapiko na pwedeng magdulot ng peligro. Hindi lamang sa mga motorista, kundi maging sa mga gumagamit ng kalsada. Sa tuwing sasapit ang rush hour at nasa kalagitnaan ka ng masikip na trapiko tulad nito, hindi nga ba mag-iinit ang iyong ulo? At ibang klase ng away at pangayan sa kalsada na kuha ng CCTV camera ang aming nakalap. Sa pula o sa puti, ito ang malapelikulang habulan na nakuna ng Pasig Command Center sa kahabaan ng C5 Bridge. Ang nakaputing driver ng motor, ang nakapula driver naman ng truck. Ayun, at may nadapa ang driver ng motor. Muntik nang nagpang-abot ang dalawa. Wala naman nagkabanggaan, nagkaroon na ng gitgitan, nagitgit yung motor, yung nasa MC, at yun na, nagkasigawan, bumaba ng sasakyan, naghabulan. Ang masaklap na iwang nakabalandra ang mga sasakyang minamaneho nila. Dahil sa habulan nila ay nagkosto ng matinding traffic kasi nasa ibabaw po ito ng C5 flyover. Maya-maya lang sumuko na ang driver ng truck. Bumalik sa sasakyan habang dumarami naman ang mga usisero. Sa huli, ang rider ay tinulungan ng kasamahan at itinabi na ang motor para makausad ang mga sasakyang naabala. Ang Pasig ang may tinatawag na Blue Boys na nakamonitor sa mga kalsada. Pero isa pang video na aming nakuha, sinubok ang kanilang kakayahan. Masdan nyo kung paano nagmalatoro ang taksing ito. Ang Blue Boys, animoy pulang bandera. Ayun, at nalaglag na ang side mirror. Pero ayaw pa rin magpahuli ng driver. Ayaw ibigay ng driver yung lisensya. Nakita naman natin, dire-diretso, pinipigilan nila. Pero matapos ang ilang minutong pagpupumiglas, tuluyang pina-corner ang taxi driver. Walang lusot ang kahabaan ng EDSA sa mga away trapiko. Sa video ito ng MMDA, napansin-pansin ang dalawang bus sa gilid ng EDSA Guadalupe. Pero mas agaw pansin ang nagpapambunong mga driver na animoy mga action star sa kalsada. Bumakap pa ang konduktor ng isang bus, dalawa laban sa isa. Buti na lang at may enforcer na dumating at umawas sa kanila. Ang ending, kanya rin sila ng larga. Isa namang US Cooper ang nagpadala ng kanyang karanasan sa away trapiko. Sa Pitwason, Cubao, habang sakay siya ng isang FX, ito ang eksenang kanyang nasaksihan. Traffic doon sa lugar na yun, sa corner ng Pitwason, sa 20th Avenue. Nag-counterflow yung sinasakay namin FX. Nakasilubong na isang FX din. Then, naghinto na sila. Hinto na yung FX. Bumaba yung dalawang pasahero ng FX, pinuntahan yung sasakyan namin. Then, napansin ko, medyo gusto niya buksan yung pinto. Para gusto niyang takpan yata yung driver. Sabi ko sa driver, wag mo nang ilak mo yung pinto mo kasi baka mapaano ka. Dalawa yan, nag-iisa ka lang. Ang dalawang lalaki ito, pasahero ng isa pang FX na nakat ng driver ni na Amiel. Galit na sinisita ang driver. Pinagsusuntok ang bintana ng FX. Pero ang FX driver hindi bumababa ng sasakyan. Pinagtatadyakan pa ang FX na tila naghahamon ng away sa labas. To the rescue naman sa FX driver ang motoristang ito na may dalang tubo. At umalis na ang driver bago pa nagkaroon ng gulo. Masasabi ko lang doon sa driver namin, pag traffic dapat siguro matuto siya maghintay, huwag mag-counterflow. Kasi pwede talagang magkaroon ng disgrasya doon kagaya na nangyari. Pwede makasalubong. Ay kay Dr. Maru Flores, professor ng Philippine Studies sa UP. Ang away trapiko ay bunga ng machismo o macho culture ng mga Pilipino. Yes, basically sa mga Pilipino, no, mahalaga yung nag-uunahan lagi, ayaw na malamangan. Pangalawa ay yung ego
lalo na kapag lalaki yung driver, sa lalaki yung male ego na yung chauvinist ba, yung macho na naisahan ako na nauna siya. Bakit ganon? So may ganong klase ng pakiramdam ang mga drivers. Ay sa MMDA, hindi raw dapat pinapairal ang init ng ulo. Panalapanan sa mga driver, no? During rush hour, especially during rush hour, talagang mainit ang ulo lang lahat, lalo na pagka-traffic. So, kung ikaw bus driver ka, unang-una mong isipin, may mga pasahero ka, may mga taong nakasakay sa minamaneho mo. So, huwag mong pairala yung init ng ulo mo. At isipin mo rin yung mga kaso na pwedeng isampa sa'yo kapag nangibabaw yung iyong galit at yung init ng ulo mo. Kaya mga igan, kung makikipag-away ka dahil naantala ang biyahe mo, mag-isip ka muna. Dahil ang lahat ng gusot, may lusot kung dadaanin sa mahinahong usapan.